future kids. But monkey. Hi, I'm back from Bali. 10 days ago from Bali. And wala akong trabaho ngayon. Hello future kids or hello future me. Okay, so this is a reminder na ang boring kapag walang trabaho. Ang boring kapag nandito ka lang sa bahay, wala kang ginagawa, nalagaan mo si Angelo, gumagawa ka ng mga gawaing bahay. Ang boring. Ang boring kasi wala akong magawa, pero nakaka-overwhelm yung feeling na parang wala kang kwenta. Na hindi ka nagiging productive, na hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayong araw. Kasi tapos na ako maglinis, tapos na akong ayusin si Angelo. Anong gagawin ko ngayon? Matutulog? Diba? Hihiga? Magsa-cellphone? Anong gagawin ko? Though, meron naman akong klase, pero in-enroll mo lang kasi 5 na subjects kasi nga diba nag-work ka. Pero ngayon wala ka ng work, ang boring ng 5 subjects. Ano kayong gagawin ko? Nagpaplano ako na magbenta ng banana bread sa parlor, ganyan. Pero baka magkulang yung puhunan ko kasi 3,000 na lang pera ko, hanggang next year pa to na budget. Tapos magde-December 25 pa, Christmas. Or iniisip ko rin na maghanap ng ibang trabaho. Kaso, meron bang tatanggap ng Saturday and Sunday lang? Kaso gusto ko mag-volunteer sa church. Magturo ulit sa mga kids every Sunday. Ang boring, ang tahimik na dito sa bahay. Naki-Christmas party sila, Papa. And meron akong exam ng 1 p.m., 1 to 2 p.m., and 3:30 to 4 p.m. Anniversary niya rin ni Carl ngayon, December 15. Okay. Tapos wala akong regalo. Last minute ako nag-order ng cake. And hindi pa siya nagre-reply kung approved yung cake. Dapat pala ginagawa ko to. Nakikipag-usap ako sa inyo. Okay. Sa'yo, future self. Okay. This is like a diary. Parang diary to. Alam mo ba, future self, hindi ko alam kung maaalala mo to. Pero sobrang anxious mo sa lahat ng bagay. Sobrang natatakot ka sa future, na-overwhelm ka sa kung anong nangyayari sa future, na to the point na wala ka nang gustong gawin kasi natatakot ka nga. Please be reminded na God is in control, na may plano ang Panginoon at hindi ka niya papabayaan. Alam mo yan, just take a pause, okay? Kapag nararamdaman mo nang na-overwhelm ka, list down the things that you need to do. Okay? And then, kung kailangan mo ng rest, mag-rest ka. Hindi naman kailangan palagi kang productive. Magpahinga ka, gawin mo yung mga dapat mong gawin. Okay? Pray talaga. And have faith. Okay? Kasi ang Panginoon, hindi naman niya nawawala Lagi siyang nandyan para tumulong. And ayun, just trust the process. Kasi ang nangyayari ngayon, sobra kang mag-worry. Okay, nag-worry ako ng solid nung nasa Bali kasi syempre pagkapasok ko, ang iniisip ko nun, mag-exam na ako kaagad sa butchery class. So hinahabol namin yun. Ang uwi from Bali to Philippines is December 15. December 5. December 5 rin yung supposedly na examination ko sa butchery. And sobrang, alam mo yun, hindi ako masyadong nakapag-enjoy sa Bali kasi nga inisip ko, paano kapag hindi ako nakapag-exam, blah 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 blah. Pero pagka uwi ng Pilipinas, nag-message si sir na okay, moved yung Bali, removed yung examination. Pagkapasok ko, doon nagkaroon ng quizzes, doon nagkaroon ng mga activities.
si Ma'am Desiree na ayaw niya akong i-excuse kasi hindi naman excuse yung reason ko. Okay, binigyan niya ako ng makeup activities para doon sa mga na-miss ko na activities. Sobra akong nag-worry doon to the point na sobrang fog yung mind ko. Hindi ako makapag-focus sa pagiging masaya kasi nga nasa utak ko behind every smile. Ganyan, iniisip ko, parang pag bumagsak ako, i-retake ko na naman to. Diba? Puro ako ganun. Pero tingnan mo, parang pumasok ako, okay ang lahat, wala akong masyadong na-miss, nakapag-exam ako, nakapag-activities ako. Diba? Okay, so super chill naman. Kaya parang walang kwenta na nag-worry ako na sinayang ko yung panahon na yon na dapat naging masaya na lang ako 100%. Pero mga nasa 50 lang, 52% lang yung ano ko dahil super ako nag-worry. So, ayun, just be reminded na walang mangyayari kung mag-worry ka na mag-worry eh. Alam mo yun, talagang just live the moment. And, ngayon pala mixed emotions kasi yung mga friends na nagawa ko this sem, friends na na-meet ko this sem, and baka may chance na hindi ko na sila makita next sem. Okay, kasi EBO sila, BSHM EBO. Ako BSHM PCA, yung course ko. Okay, yun pala yung kinakatakutan ko next sem. Kasi ang dami kong mga major subjects na kailangan i-take next sem. And almost yung mga hindi ko nakuha is mga function. So, kailangan dun groupings. Paano kapag hindi ko na naman kakilala yung mga kaklase ko? Panibagong mukha na naman, panibagong hello po na naman ako dun. Nag-worry na naman ako, di ba? Nag-worry. But I know God has plans and okay, His plans is never to forsake us but to bless us. Okay. And ngayon, maaga change topic. Oh my gosh, ito na ADHD ko. Pero ngayon, I woke up feeling happy kasi akala ko nakalimutan ni Carl yung anniversary namin. Super hectic ng schedule niya this week. Ang dami niyang pinuntahan. Nag-work siya hanggang gabi, hindi kami nakakapag-usap. As in, pagka-uwi ng Bali, hindi ko siya nakakausap. Once ko lang siya nakita after Bali. And kasama pa mga friends niya, so hindi ko siya na-solo. Hindi man kami nakapag-intimate talking, ganyan. And kasama niya palagi friends niya, which is fine. Ayun, lagi siyang may work sa gabi, kaya hindi kami nakakapagkamustahan every night. Kasal ng kaibigan niya, si Jericho. So, bumaba sila. Hindi ko na naman siya nakausap. Wala man kwento tungkol dun sa kasal. Tapos pagkaakyat niya kahapon, hindi kami nagkita. Ngayong umaga na anniversary, bababa siya sa Tarlac para sunduin naman yung kapatid niya. Tapos aakyat sila ngayon dito sa Baguio. Kaya I'm hoping na magkita man lang sana kami ngayong anniversary. Though yung anniversary kasi namin, yung anniversary gift niya sa akin is yung sa Bali na. Kaya na-celebrate na namin yon ng maaga. Pero syempre iba pa rin yung magkita kami sa mismong anniversary day namin. And ayun. Yung kwento ko nga pala, ayun. Kaya I woke up feeling so happy kasi akala ko talaga nakalimutan ni Carl kasi super hectic na schedule niya. Kaya inaaway ko na siya. Parang okay, super cold na ng mga replies ko, pero si Carl alam niya na medyo hindi okay yung pakiramdam ko. Oh my gosh, nagkaroon ng langaw sa amin. Okay, yung pakiramdam ko, kaya siya linalambing niya ako na I love you, gumaganon siya. Which is okay, kasi naiintindihan niya na yung mga emotions ko. Okay, ayun. So, girinit niya ako ng happy anniversary kaninang 12 a.m. Okay, hindi ko in-expect yun kasi in-expect ko, ay sige, kung nakalimutan niya, kakalimutan ko na rin. Kung para sa kanya, ordinary day to anniversary, ordinary day na rin to para sa akin. Okay, kaya hindi ako nakaplano na talaga anniversary na mag-order ako ng cake, ganyan, bibili ako ng mga chocolates and flowers for him. Pero dahil feeling ko, wala lang to sa kanya. Kaya hindi ako nag-order talaga, kaya last minute ako nag-order kaninang umaga pagkabasa ko ng
message niya. Wait. Kasi nagulat ako kasi yung aso ni Angelo. Kita niyo ba? Ayun. Ito. Nakatingin siya sa akin. Uy. Yun lang. Ano pa ba? Yung mga ikakwento ko. Ang ganda rin pala nakausapin yung sarili ko kasi tuloy-tuloy lang na pagiging madaldal. Hindi ko iniisip ko ano yung sasabihin ng ibang tao. Hindi ako nasta-stutter. Kasi, future self, kapag may mga tumitingin sa'yo, okay, kahit si Carl lang yun, dalawa lang kayo, nagkatinginan kayo, nagkikwento, nasta-stutter na ako. Grabe, parang, oh my gosh, nakikinig talaga siya. So, kinakabahan ako, ganun. Okay, and mamaya may presentation pala, yun yung final requirement, and yun yung exam sa NTREP na subject. And presentation, tapos yung mga kagrupo ko, hindi man sinesend yung PowerPoint. Paano kung mali pala ako? Paano kung mali yung masabi ko? Diba, hindi ko alam kung ano linagay sa PowerPoint yung sa part ko. Ano ba yan? But anyway, ayun. Dapat nagre-review ako, okay? So, future self, goodbye. And just enjoy life. Just pray, have faith. God is in control and God loves you. And ayun, just never forget to pray and never remove that faith within you. Okay? And ngayon, gusto mong maging closer kay God. Sana, and I pray na na-achieve mo yun. Bye! Cheers!